baka may mga nanay kayong followers dito na makasagot kung valid ba talaga ang nararamdaman ko para sa mama ko. Bakit kasi kailangan yung mag-anak ng higit pa sa isa kung hindi nyo naman sila kayang mahalin ng pantay-pantay? Tawagin na lang daw natin siyang Black Lady dahil isa daw siyang mapaghiganting kaluluwa. Ang ibig niya sabihin ay sobrang mapaghiganti niya talaga simula pa lang na nagkamalay na siya. Noon pa man ay nakikita na ni Black Lady na paborito ng kanyang mama ang kanyang nakababatang kapatid na tawagin na lang daw nating Obet Laway. Palagi tuloy siyang galit kay Obet at umaabot din sila sa Jombagan. Dumating din siya sa punto na nagrebelde na si Black Lady dahil sa unfair treatment sa loob ng kanilang bahay. Kaya ang simpleng tampo at hinanakit niya sa kanyang mama ay napunta na sa galit dahil palagi nitong pinapaboran si Obet. At ang pinakatumata kay Black Lady ay nung minsan tinawag siya ni Obet na bobo pero hindi man lang siya pinagalitan ng kanilang mama. Kaya si Black Lady na ang jumombag kay Obet Laway at ang ending ay ginombag din siya ng kanilang mama. At habang nagdadalaga naman si Black Lady, dumadami ang kanyang tigyawat. Umaabot na siya sa punto na nabubuli na siya ng kanyang mga kaklase pati na rin ng kanyang teachers nang dahil sa kanyang physical na itsura. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa kanyang mama para sana maipagamot ang kanyang mga tigyawat pero ang sabi ng mama niya ay hindi naman daw importante yon at magsasayang lang sila ng pera. 10 piso lang din ang ibinibigay sa kanyang baon ng kanyang mama sa maghapon simula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kaya natuto siyang dumiskarte at nagbebenta siya ng mga sagot sa activities para magkaroon siya ng sarili niyang pera. Ilang buwan lang ang nakalipas, si Obet Laway naman na nagsisimulang tubuan ng mga tigyawat siguro dahil sa lahi na raw nila. Kaya laking gulat ni Black Lady noong dalin si Obet Laway ng kanyang mama sa derma para may ipaayos ang kanyang physical na itsura. Walang sabi-sabi, binigyan ng kanyang mama ng budget si Obet Laway para makabili ng gamot sa kanyang tigyawat pero nung si Black Lady ang may kailangan ay hindi naman daw importante. Palagi kasi sinasabi ng kanyang mama na mag-aasawa lang siya ng maaga at mabubuntis kasama pa dito ang sobrang daming sumbat. Samantalang responsibilidad naman nila yon at sila naman ang may choice na magkaanak samantalang 50 pesos lang naman ang kondom, bakit hindi pa sila bumili o sana ipinahid na lang nila ako sa kumot. Kaya napakasakit lang kay Black Lady dahil mga basic needs lang naman ang naipoprovide nila pero sobra ang sumbat na kanyang natatanggap. Habang lumalaki si Black Lady, ina-expect niya pa rin na babawi ang mga magulang niya sa kanya pero it's a prank pala. Dahil pagkatapos niya ng senior high, napilitan na magtrabaho si Black Lady pero 1 taon lang dahil nag-resign din siya dahil barubal ang kanyang boss pati na rin ang kanyang mga garapata. Pagkalipas ng ilang buwan, nakahanap ulit ng panibagong trabaho si Black Lady na medyo malaki ang kanyang sahod pero hindi siya nagbibigay ng pera sa kanyang mga magulang. Hindi rin naman kasi siya binigyan ng choice ng kanyang mama noon nung panahon na nag-aaral pa siya at palaging sinasabi na hindi ko hinihingi ang opinion mo. Ngayon na nasa early 20s na si Black Lady, meron na siyang konting ipon at may jowang supportive at sobrang bait. Ang problema ngayon ni Black Lady ay papunta na siya ng Maynila para i-pursue ang kanyang career pero ayaw siyang payagan ng kanyang mama. Ayaw niya sanang sayangin ng magandang offer sa kanya at isa pa parang mas mabuti pa na magkahiwa-hiwalay sila ng kanyang mga magulang para hindi na madagdagan ng galit niya. Hindi naman siya sinasaktan physically pero sobrang bigat nila sa mental health ni Black Lady. Kaya ang tanong ni Black Lady ay kung meron daw ba nakikinig ngayon na nanay din at valid daw ba ang kanyang nararamdaman sa kanyang mama. Bakit may mga nanay na kailangan pang mag-anak ng higit sa isa kung hindi naman nila kayang mahalin ng pantay-pantay?